Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Gising-gising at bango na. Kamusta po ba? Isa ka ba sa nakaranas sa mga pag-ulan kahapon? Ako talaga napaka-importante na tayo po ay mag-monitor maigi sa mga inilalabas sa update ng Pag-asa. At syempre hindi naman po sapat yun, no? Dapat po araw-araw ay meron na po talaga tayong dalang payong. Habang kayo nagkakape, alamin muna natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Papanig kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayon Tuesday morning, June 9, 2015. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago po ang lahat, short recap lang muna tayo. Kahapon po umiral pa rin ang ridge ng high pressure area dito yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nakaranas ng maliwalas sa panahon sa umaga, bandang hapon at gabi naman po ay bumuhos ang mga pag-ulan na may kasama pang pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi po yan ng ating bansa, kabilang na nga ang Metro Manila. Ang halos 1 hanggang 2 oras sa pag-ulan ay nagdulot pa ng pagbaha. Tutok lamang po kayo dito sa Panahon TV at alamin po natin mamaya kung posible kaya itong maulit sa mga susunod na oras. Samantala ngayong Hunyo, iba't ibang mga weather systems naman po ang inaasahang iiral dito sa loob ng ating boundary at kabilang nga po dito, ito po nga southwest monsoon o yung hanging habagat na posible pong makapagpaulan, lalong-lalo na dito yan sa western section ng ating bansa. Maaari rin pong tumaas itong axis ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone at magdudulot naman po ito ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At dahil nga po magiging aktibo na itong ITCZ dito po yan sa loob ng ating par, posible rin na mabuo po ang low pressure area o sama ng panahon na siyang may chance naman na ma-develop o mag-intensify sa pagiging isang tropical cyclone o isang ganap na bagyo. At bukod po dito, makakaranas rin tayo ng mga pagbabago sa ating temperatura. So ayon po sa Pag-asa, inaasahan ng bahagyang paglamig ng panahon sa mga kabundukan ng Luzon at ganoon din po ng Mindanao, habang bahagyang mainit naman po sa lowland Luzon at ganoon din dito sa parte po ng Visayas. Near average naman po ang inaasahan sa lowland areas, dito yan sa may Mindanao area. At ngayon po alamin na po natin anong oras kaya ang ating sunrise at ganun din ang sunset. Sa ating sunrise ngayong araw, yan po ay 5:26 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:24 naman ng gabi. Para sa ating moonrise, yun po ay 11:18 p.m. at ang moonset natin mamayayang 11:29 ng umaga. Samantala, patuloy pa rin po natin makikita sa ating kalangitan itong face of the moon na tinatawag po natin na last quarter moon. Ibig sabihin ang halos kalahati po ng ating buwan ay naliliwanagan. Ito ay makikita 3 linggo after ng new moon. Wala naman ito gaanong epekto sa ating tidal variations at sa katunayan, mas mahina nga po itong gravitational pull sa ganitong phase. At ngayon pong araw na ito, meron niyang 52% illumination. Para naman sa ating tides, ito po ay courtesy of Namria. Yung pong high tide po natin mamayang 2:27 ng hapon. Aabot po ito ng 1.03 meters. Habang yung low tide po natin mamayang gabi yan 10:35 p.m. at aabot po ito ng 0.10 meters. Mga paunang impormasyon pa lamang yan. Marami pa kaming ihatid matapos ang ilang mga paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards. Thrilled with surprises!